Sobrang laki mga Auntie Dax! Hello mga ante, ito pa rin ang inyong Auntie Kalachuchi, ang nag-iisang bulaklak ng disyerto. Ang video na ito mga ante ay para sa lahat ng OFW na nandito sa United Arab Emirates at pati na rin sa mga nasa Pilipinas na gustong pumunta dito sa United Arab Emirates. Pero bago ang lahat ng yan, kung bago sa aking channel, huwag kalimutang subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos. Dito pala na yung Auntie Kalachuchi and welcome back to my YouTube channel! Woo! Pambansang Auntie Kalachuchi. Mag-iinartig ka pa ba? Pet ko yun! Pet ko yun! Pet ko yun! Pet mo yun! Pet ko yun! So ayan na nga mga ante, back to the topic tayo. Kasi nga karamihan ng mga OFW dito sa UAE ay pumunta dito dahil sa visit visa o tourist visa. Pero marami din naman na galing sa agency. Pero halos lahat ay nanggaling sa visit visa. Isa na rin ako doon at isa na ng mga friend ko doon. Kaya yun na nga mga auntie, para ito sa lahat ng mga Pilipino na nandito sa United Arab Emirates na gusto nilang kunin ang isa o dalawa sa kanilang kapamilya doon sa Pilipinas at papupuntahin dito sa UAE bilang visit visa o kaya tourist visa. Dati, napakadali lang yan dahil kukuha ka lang ng mga requirements doon sa ating embahada at isisend mo doon sa Pilipinas. Wala, makakapunta na ang iyong relatives dito sa Pilipinas in just one click. Pero pahirapan naman minsan sa immigration. Minsan hindi nakakapasa. Kahit kumpleto na yung requirements mo, hindi pa rin sila nakakapasa. So sayang yung pera na ginastos, sayang yung pinapabook ng mga ticket, at sayang yung mga pinangbayad sa visa, o kaya naman sayang yung pinangbayad natin sa mga agency. Pero alam nyo ba mga ante na hindi na mas pinadali ang pagkukuha ng ating mga relatives sa Pilipinas? Medyo mahirap na ang mga requirements ngayon mga ante. Tutok ka lang dahil isa-isahin ko ang lahat ng ito. Ang mga requirements mga ante na dapat mong kukunin ay ang mga sumusunod. Number 1, syempre dapat isa kang residence visa dito sa UAE. Ang ibig sabihin, mayroon kang employment visa dito at may nakatatak na residence visa sa iyong passport. Yan ang number 1 na requirements para makuha mo ang iyong kapamilya doon sa Pilipinas. Number 2, dapat mayroon kang tenancy contract. Ang ibig sabihin, meron kang bahay dito sa UAE o kaya meron kang inuupahang bahay dito sa United Arab Emirates na nakapangalan sa iyo. Dati-dati mga ante, madali lang yan kunin kasi agency na ang bahalang kumuha niyan o kaya mag-provide niyan sa iyo. Parang pinipeke lang nila yung mga documents. Number 3, dapat meron kang malaking sahod na umaabot ng at least 4,000 dirhams. O, diba? Dati kahit 1,500 lang ang iyong sahod, ay pwede ka nang kumuha sa iyong company ng salary certificate at ilagay mo doon na 4,000 ang iyong sahod at kayang-kaya na yan lusutan ng agency na siyang naglalakad ng iyong mga papeles para makakuha ka ng iyong kapamilya doon sa Pilipinas. So ayan, ang isa pang requirements mga ante, kailangan kumuha ka ng travel document doon sa ating embahada. Parang ginagaranturan mo ang iyong kapamilya na pumunta dito sa Dubai, UAE. And then, isisend mo doon sa Pilipinas ang lahat ng iyon kasama na ang mga ticket at mga dami ticket at kung ano-ano pang mga papeles. At wala, punta ka na dito sa United Arab Emirates sa tulong ng iyong relatives dito. At alam nyo ba mga ante, na ang relatives dito ay hanggang second degree lamang, hanggang first cousin to second cousin lamang. Ang mga pamangkin kung minsan ay hindi pa nakakalusot, pero ang iba nakakalusot naman. Dahil nga sa pandemya na pinagdadaanan natin ngayon, maraming mga visit visa
ang hindi nakakuha ng trabaho at natenga dito sa United Arab Emirates at napilitang pumunta sa ating embahada para humingi ng tulong. At naalerto ang ating embahada dahil sobrang dami po mga visit visa o mga tourist visa na hindi nakahanap ng trabaho at hindi na kayang suportahan ng kanilang mga pamilya. At dahil dyan, iniba naman ang policy kung paano ka makakakuha ng iyong relative doon sa Pilipinas. At number 1 nga dyan mga ante, ay kailangan mayroon ka ng 10,000 dirhams na sahod. Dati-dati, 4,000 lang hinihing sahod. Pero ngayon, dapat meron ka ng 10,000 dirhams na sahod dito sa Dubai o kaya dito sa United Arab Emirates para makuha mo ang iyong relatives doon sa Pilipinas. Sobrang laki mga anti-dax! Sobrang laki mga anti-dax! So ito na nga yung English. Babasahin ko sa inyo. Filipino expat must now be earning at least 10,000 dirhams to secure a supporting travel document to their family members who will be visiting to UAE, according to a new policy implemented by the Philippine missions. For a single expat who wishes to sponsor a relative's United Arab visit, he or she must show proof of 10,000 monthly income. However, married naman kayo, a combined income of 14,000 is accepted. The policy stated, a family of 4, either a husband and wife with 2 children or a single parent with 3 children, can present a total income of 18,000 dirham. Ang laki ng hinahanap nila mga auntie para maka-sponsor tayo ng ating relative. So yun na nga mga auntie, shout out sa lahat ng mga Pilipino na nandito na sa United Arab Emirates na may balak na kunin ang kanilang mga relatives doon sa Pilipinas. Medyo mahihirapan na tayo ngayon. Shout out din sa mga nandito na at gustong umuwi sa Pilipinas at nagbabalak na babalik dito through visit visa soon. Mahihirapan ang mga relatives mo dito na kukunin ka ulit, lalong-lalo na at hindi naman umaabot sa 10,000 dirhams ang kanilang mga sahod. Nakakalungkot mga ante kasi wish ko pa namang umuwi sa Pilipinas at babalik na lang dito maybe next year gamit ang visit visa kasi nandito pa naman yung aking kuya. So paano na ba yan? Ano na ang gagawin ko ngayon? Comment down below. So ang gagawin ko ngayon mga ante ay hindi muna ako uuwi kasi mahihirapan akong babalik. So, maghanap muna ulit ako ng trabaho dito. Bet mo yon? Bet ko yun. So, ayun na nga. Sana nakakuha kayo ng information, lalong-lalo na sa lahat ng mga Pilipino na gusto pumunta dito sa United Arab Emirates or dito sa Dubai. At lahat na rin ng mga nandito na nagbabalak na kumuha ng kapamilya nila doon sa Pilipinas. Sana ay naliwanagan kayo kung ano ang mga bago nilang policy ngayon. At isang policy pa, dapat may tenancy contract ka na o kaya meron kang contract na ikaw ay nagmamay-ari ng isang flat dito sa UAE. Yung flat na yun ay inupahan mo. So, ikaw nagmamay-ari. Ganon. So, hahanapin na rin ngayon yon at hindi mo pwedeng ipeke dahil hahanapin talaga nilang original. At take note, bawal na bawal ang magpasa ng peke na document dito sa United Arab Emirates dahil makukulong ka. So, ayan mga ante, kung bago sa akin channel, huwag kalimutan mo subscribe at pindutin ang notification bell para update ka sa aking mga bagong videos. Hanggang sa muli mga ante, the bell!